Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. O Capricorn, naka-anim na buwan na tayo sa 2025. Ano yung mga manifestations mo this time around? Ano yung mga wishes mo, mga plans, mga goals na gusto mong matupad this June? Isulat mo na yan sa aking comment section at gamitin mo yan bilang iyong manifestation board. Isulat mo dyan in detail o kahit pahapyaw lang para maramdaman ng iyong spirit guides ang frequency ng mga wishes na yan, and eventually, mas mapabilis yung pagtupad sa mga wishes and plans and goals mo na yan this June. Okay, Capricorn? So, tulad sa nakagawian, Capricorn, ay kunin mo lang yung makaka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns yun, kaya relax ka lang. Use your intuitions para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong suporta, generosity, kindness, at saka po sa inyong pagmamahal. Every reading po natin dito po sa James Tarot PH. Thank you again for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. In the area of what you want, you have the Hanged Man. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. Ang ganda nitong near future mo at saka ng what you need. Magkasunod sila, magkahilera pa. Congratulations. In the area of your challenge this month, Capricorn, you have the Page of Wands. In the area of your fortune, you have the Queen of Swords. Lovely. In the area of your divine advice, you have the Five of Swords. At ang outcome mo this month, Capricorn, pagpasok ng July, you have the Ten of Swords. Interesting. Pag-usapan natin to later. Napakaganda. Pag-usapan natin yan. At the bottom of your deck, you have the Knight of Wands. Good news. May paparating sa yung good news this time, Capricorn, na talaga magpapaalab sa puso mo na gawin ng isang bagay, because for a very long time, I'm hearing matagal ka naghintay for something. Tagal kang nag-isip-isip din kung gagawin ko na ba to, tama ba ito ba yung dapat kong simulan, tamang time na ba, am I on the right timing, ganyan. So iniisip mo na kung ready ka na ba. So the Knight of Wands is telling you, yes, you are ready, and yes, parating na yung good news. I'm also seeing here na gawin mo na daw, Capricorn, gawin mo na daw yung gusto mong gawin, gusto mong simulan. Huwag ka daw matakot and fight for it. Kung talaga naniniwala ka sa magandang resulta o sa promise ng gusto mong simulan, go ahead, fight for it. I'm also seeing here sa Knight of Wands, siya yung uri ng tao na so good siya kahit hindi siya sure, o kaya yung talagang tawag ang damdamin, alam niya na yun ang gagawin niya, and nobody can stop you from doing this. Parang may pupuna sa'yo, merong magbibigay sa'yo ng negative notion o manda-down sa'yo, pero hindi mo iindahin yon at talagang ilalaban mo pa rin. I'm seeing you a go-getter. Yan, go-getter ka this time around, this June. May mga bagay kang tutumbukin, may mga bagay kang hahabulin o hahanapin o i-accomplish, and you are going there, giving your all. Nakita ko yung best effort mo na ma-accomplish ito. So congratulations para sa inyong lahat, Capricorn. So I'm seeing here, talagang fight. You can get this. You can do this. Okay? So bago natin basahin ang yung spread, maghanap mo tayo ng additional na mga mensahe na kaloob sa iyo ng spirit guides mo this June na kailangan mong isa buhay at gawing pointer sa life mo this June, Capricorn. Okay? First, you have empathy. I am open to seeing both sides of a situation. So nakikita ko talaga dito na kung mayroong mga problema o mayroong mga bagay sa buhay mo na parang hindi mo maintindihan, halimbawa siya, nagkamali siya sa iyo o may ginawa siyang bagay tapos hindi mo maintindihan kung bakit, magkaroon ka daw ng empathy o parang ang tawag dito, ano ba empathy? Yung parang parang nararamdaman mo yung kanyang pinagdaraanan. Parang nagiging mas malawak yung iyong pangunawa, ganyan. So, kung ikaw mismo yung tao na madali ka makaramdam, lagi mong iisipin na, ay, okay lang yan. Naiintindihan kita. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Oh, okay lang yan. Okay lang yan. Wag mo na siya intindihin kasi may pinagdaraanan siya. So, parang ikaw yung uri ng tao na hindi mo ibibig deal yung ginagawa ng ibang tao. Medyo malaki man o hindi. Parang ikaw yung uri ng tao this time around na lawakan mo daw ang iyong pag-iisip at saka maging pasensyoso ka this time around, especially with other people, okay? Another message,
you have envy. I am the same as everybody but with different challenges. So wag ka daw magkaroon ng inggit sa iyong kapwa Capricorn this month. Yung iyong laban ay laban mo. Ang development mo ay development mo. Ang success mo ay success mo. Huwag mo i-compare sa success ng iba o sa mga nakakamit ng ibang tao. So make sure this time around na okay lang yan. Kung ano yung inyo, happy ako para sa inyo. Yung akin, maabot ko rin yung akin. Ganyan. So, support each other, support the people around you, and wag mo laging isipin na, ba't siya may ganun, ba't siya may ganyan. Lagi mong isipin na we have our own timing, we have our own schedule sa mga bagay na gusto natin makamit sa buhay natin. Okay? Another message, you have service. I feel good when I can help others. So ngayon, parang sinasabi ng spirit guides mo na magkaroon ka daw ng purpose. Para saan? Para kanino yung mga bagay na pag-sumikapan mo. Kasi kapag alam mo kung para kanino at para saan yung mga pinaghihirapan mo, mas madali sa'yo ang magtrabaho kahit pagod at bumangon everyday to do it all over again and accomplish it. Okay? So, tatlong bagay ang paalala sa iyo ng spirit guides mo this June, Capricorn. Empathy, magkaroon ka ng pangunawa at saka lagi mong maging sensitive ka sa nararamdaman ng ibang tao. Envy, wag mo lagi i-compare ang sarili mo sa iba, wag mo laging babantayan ang development ng ginagawa mo para hindi ka lalong mainggit o hindi ka mainip at hindi ka lalong mainis. Okay? Service, alamin mo kung para kanino, para saan yung ginagawa mo, para mas magdagdag yun ng fuel sa puso mo to really fight and go after what you want. Okay? Sa pag-usapan natin ng yung spread this month, Capricorn, ilan ang yung major arcana? You have two major arcanas. You have the Hanged Man and the Fool card. Nakikita ko dito na tapos na daw ang delay and you have now to start something new, Capricorn. Tapos na yung delay, tapos na yung paghihintay, tapos na yung kailan ba, para saan ba, ito na ba yung right timing? Yes, ngayon ang right timing and you have to step forward. You have to do na kung ano gagawin mo. Isugal mo yung bagay na to and try to do it now. Okay? So start na tayo sa yung reading. At the center, you have the King of Wands. King of Wands, ngayon may vision ka na. Capricorn. May vision ka na of the future that you want to do. Ngayon talaga with the Knight of Wands, you're telling you na parang ang lakas ang loob mo ngayon eh. May gusto kang simulan, may gusto kang gawin, may gusto kang tumbukin, and kahit maraming mga nagpapayo sa'yo here and there, pinapakinggan mo naman pero hindi humihina sa'yo yung motivation and dedication to accomplish yung goal na ito. And with the King of Wands, ito pinapaalala sa iyo ng spirit guides mo na be the king of your life. Maging leader ka ng buhay mo ngayon. Set the example to other people na kahit nahihirapan ka, kahit maraming roadblocks, kahit maraming mga aberya here and there, pero kakayanin mo and you can manage. You can manage. Kaya mong gumawa ng solusyon, kaya mong gumawa ng paraan kapag hinihingi ng sitwasyon o ng panahon. Nakita ko dito na marami ka na kasing pinagdaanan in the past and those experiences will help you maneuver kung ano man ang mga dapat mong gawin sa June. Okay, Capricorn? Nakita ko dito na dapat daw panghawakan mo yung mga visions mo, panghawakan mo yung mga plano mo. Don't give up. Huwag ka makikinig sa sinasabi ng iba. Have self-confidence, self-esteem, na kung ano man yung gagawin mo, act as if. Kung may mga tao sa paligid mo na walang naniniwala sa iyo, ikaw mismo muna ang dapat maniwala sa dreams mo. Dapat maniwala sa goals mo. So kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa goals mo, paano matutupad yan, di ba? So if you truly believe in your goals, if you truly believe in yourself too, sa kakayanin mo ang lahat. Okay? Si King of Wands also sinasabi nito na tapangan mo pa. Tapangan mo yung iyong sarili na ilaban yung gusto mo. Don't give up. Pag halimbawa na-reject ka sa isang bagay, okay lang yan. Papalampasin mo kasi pwede pa akong kumuha dito. So, dapat hindi ka nauubusan ng baterya, hindi ka rin nauubusan ng pag-asa, at also hindi ka madaling ma-defeat o hindi ka madaling panghinaan ng loob. Okay, Capricorn? The King of Wands being clarified by the Page of Cups. Wow, an unexpected gift will come to you this month, Capricorn. Unexpected gift na magbibigay sa'yo ng mas malaking tsansa na ilaban o gawin ang mga plano mo. Halimbawa, gusto mong magtayo ng karinderya, tapos wala kang pera o hindi pa ganun kalaki yung pera mo o kulang pa. Tapos pinanghinaan ka na loob kasi sinasabihan ka ng asawa mo o kaya ng mga kamag-anak mo na wag na lang. Hindi ka naman magaling magluto, hindi ka naman ganun kagaling magnegosyo, paano mo gagawin yan? Sino makakatulong mo ganyan. So, ang dami nilang sinasabi sa iyo mga problema o mga aberya na mangyayari daw.
Pero biglang may darating sa'yo na unexpected gift. This is like someone will give you, halimbawa, oh Capricorn, sige, oh magtayo ka ng ano mo, ito ang pera, pautangin kita. So may mga unexpected people or sitwasyon sa buhay mo na makakatulong para maitayo mo o magawa mo, ma-accomplish mo yung mga bagay na goals mo this time around. At ito yung magbibigay sa'yo ng additional fire, additional fuel para talagang sumugod, okay? So expect this unexpected gift this June na magbibigay sa'yo ng tulong, karagdagan, para maabot mo tong mga goals mo this month. So congratulations. Napakaganda, napakaganda. In the area of what you want, you have the Hanged Man. Ngayon parang gusto mong malinawan, ano? Gusto mo na matanggal ka na sa stagnant phase ng buhay mo. Parang lagi mo kasi naranasan yung parang walang nangyayari, meron kang inasikaso na dream o goal pero parang walang natupad o hindi umandar. Yung parang go na go ka na pero walang pinatunguhan, ganyan. So ngayon parang ayaw mo nang umasa ulit na baka mangyari yung mga nangyari before. Na ngayon parang ingat na ingat ka and you want assurance. Nakita ko to. You want assurance from the divine na parang, God, gagawin ko to pero tulungan mo ko na ma-make sure na akin talaga to, na mag-succeed ito, na makukuha ko talaga siya, magagawa ko siya. So ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na tignan mo yung problema o sitwasyon in a different perspective, Capricorn, para makita mo na, okay, ito lang pala gagawin ko. Hindi pala ako dapat mag-worry, hindi pala ako dapat ma-excite masyado, o hindi pala ako dapat mag-overthink sa mga bagay na gagawin ko. Kailangan ko lang pagkatiwalaan yung skills ko, yung talent ko, yung kakayanan ko, yung mga tao sa paligid ko, at saka yung goal ko, yung vision ko, yung plano ko. Pag yun mga yun pinanghawakan mo, everything will be okay. Okay, Capricorn? The Hanged Man is being clarified by the Page of Swords. Yes. Ngayon talaga, stay curious, Capricorn. Ilaban mo to. Tignan mo si Page of Swords dito. Kahit hindi pa siya ganun kabihasa, kahit parang marami pa siyang kailangang pag-aralan o gawin, pero siya handa siyang lumaban. Ibig sabihin, kahit hindi ka ganun kahanda, hindi ka ganun ka-knowledgeable, hindi ganun ka-expert, pero handa kang gawin, handa kang sugurin, pero at the same time, habang ginagawa mo siya, inaaral mo din. So parang learn as you go ito. So sinasabi ng spirit guides mo na okay lang kahit na feeling mo ay baguhan ka pa dito o feeling mo hindi pa ka ganun kagaling o hindi ka pa ganun kabihasa sa isang bagay, okay lang yan because you can learn as you try to accomplish your goal. Marami ka pating, kahit nga yung mga expert kahit nga yung mga guru o mga mentors, pag may ginagawa sila, lagi pa rin may aberya, lagi pa rin may matututunang bago because every day is a learning experience for all of us. Kaya huwag mong pangilagan yung mga bagong simula o yung mga bagong sitwasyon. Hanapan mo yung perspektibo na maiintindihan mo and laban sugod gawin mo, okay? Page of Swords is also a card of information. Meron ka na lang hinihintay, nakita ko dito. With the Page of Swords combined with the Hanged Man, may hinihintay kang tawag, may hinihintay kang text or chat or parang go signal from someone na kapag ito nakuha mo na parang, uy Capricorn, okay na, makakawala ka na sa stagnancy, makakawala ka na sa paghihintay na parang, okay, andyan na, magagawa na ganyan. So, this is the right time for you. Nakikita ko na kapag dumating na yung tawag, text, call, or information or email from someone na parang, okay na Capricorn, go na, sugod na, makakawala ka na sa paghihintay. Ano? In the area of what you need, ito kailangan mo, Capricorn, the Nine of Pentacles. Sa buhay mo this time, Capricorn, kailangan mo daw maging independent in your approach. Isipin mo daw lagi para patuloy kang sumugod yung vision of magkakaroon ako ng sarili kong pera, magkakaroon ako ng sarili kong ipon, hindi na ako aasa sa iba. So ito yung pagkakataon para maging financially supported ka sa sarili mo, and financial freedom dapat ang iyong tumbukin this time around. Na para bang yung pinaghihirapan mo dapat may pinatutunguhan, Capricorn, okay? Mag-ipon ka daw, and also I'm seeing here na pahalagahan mo daw ang sarili mo more than ever because parang dati lahat binibigay mo. Lahat binibigay mo sa family mo, sa partner mo, sa trabaho, sa friends, sa family. Ngayon parang bigyan mo naman daw ng kaligayahan, and yung mga pinaghihirapan mo, ilaan mo din daw sa sarili mo. Enjoy, mag-shopping ka, mamili ka ng damit, mamili ka ng makeup if you want, because makakabuti daw yun sa mental health mo, because para marirealize mo na buti naman this time around yung pinaghirapan ko ay napapakinabangan ko din. Okay, Capricorn? Importante daw yung kaligayahan mo sa gitna ng pag-abot mo at paghihirap mo sa mga bagay na tinatrabaho mo for your future and for your family. Parang kasabay na pagbibigay mo ng responsibility mo and pagbabayad ng bills here and there, dapat paglaanan mo rin yung sarili mong kaligayahan, okay? Mga seeing here na pagtuunan mo doon ng pansin ng ipon,
Ipon para in the near future meron ka rin madudukot pag kinakailangan mo, okay? Financial freedom ang kailangan mo daw isipin this time, Capricorn, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Two of Wands. Yes, magkaroon ka talaga ng malinaw na action dito, Capricorn. Kailangan mo itong ilaban, kailangan mo itong gawin. Ito ang malinaw na paalala sa iyo ng spirit guides mo this time around na kapag kumikita ka na, may sarili kang pera, mag-ipon ka for the future and plan ahead. Plan ahead. I'm hearing and I'm feeling na magkakaroon ka ng pagkakataon in the near future na kakailanganin mo ng pera. Kaya, buuin mo na yung future mo ngayon pa lang. Maghuhulog ka sa sarili mong bahay o kaya maghuhulog ka for your ipon, ganyan. And I'm seeing here, magkaroon ka na ng vision. For the next 5 years, kailangan ba may sarili ka ng pera? Kailangan ba may sarili ka ng bahay? May sarili ka ng kotse? O kaya makapagtayo ka ng plan? O kaya makapagtayo ka ng sarili mo ng negosyo? So nakikita ko dito na parang kailangan mo daw planuhin na ang future mo. Especially sa usaping pera, na meron ka daw madudukot. Kaya ngayon pa lang mag-invest ka na daw sa mga bagay na importante. Kahit paunti-unti, siguro kung wala kang pera ngayon, kahit paunti-unti 5 piso, pwede mo yung itabi sa isang alkansya. Pagdating ng mga 2026, malaki na yan, Capricorn. So yung mga ganong kaliliit lang, hindi ko naman sinasabi sa inyo na mag-ipon ka ng 200k kada buwan. Hindi, parang kung ano lang yung kakayanin mo. Kasi nakikita ko talaga dito na sabi ni Spirit Guides mo, focus on your financial freedom. Yung meron ka talaga sa sarili mo para hindi ka naaasa sa ibang tao at hindi ka makikiusap, hindi ka magbebeg o hindi ka luluhod para lang magkaroon ka ng panggastos for today, for tomorrow, okay? Financial freedom. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card here ngayon. Meron ka nang itatry na bago. Parang ready ka na sumubok sa isang bagong bagay na hindi ka man ganun ka-sure pero sige, ilalapan ko to, gagawin ko to, hindi ka ganun ka sigurado o hindi ka ganun ka pulido yung isang bagay na parang malabo pa pero sige, gawin kaya, itry kaya natin, kaya ko to, gagawin ko to. Kaya may inilalaban ka ngayon meron ka pinaka-focusan. Halimbawa, gusto mo magbukas nga ng karinderya. Hindi ka naman ganun ka-expert sa pagninegosyo pero dahil magaling ka magluto, ilalaban mo to. At susugod ka sa bagong simula. Susugal ka sa bagay na to because naniniwala ka na kaya mo at naniniwala ka sa future na may bibigay sa iyo ng bagong negosyo na ito. Parang ganun, Capricorn. Ganun yung analogy dito. And expect mo na magkakaroon ka ng unexpected surprise. Sa parang, kaya ko pala. Uy, mayroong mga naniniwala para sa akin. May bibili para ng ulam ko. Mahasarapan pala sila. So parang gakaroon nga ng fuel for you. So ano kaya tong unexpected gift sa iyo? So the Fool card is being clarified by the Ace of Wands. Yes, itong pagsugal mo sa isang bagong bagay ang magbibigay sa'yo ng bagong buhay, bagong simula. Out with the old, in with the new. Like I always say na old ways will not give you new outcome. Okay? Kailangan bagong approach para sa bagong simula. So, talagang itong pagsugal mo sa isang bagay, itong pag-try mo, pag-risk mo sa bagong simula, magbibigay sa'yo ng bagong buhay. Bagong ikaw to, Capricorn. Bagong opportunity, new environment, I'm seeing bagong bahay, ganyan. Baka makakaipon ka na for the next future ng next 5 months or next year para makakaipon ka ng substantial money para makabili ka na o makalipat ka na sa mas magandang bahay. So congratulations. A new life is waiting for you kapag ni-risk mo ngayon yung mga bagay na gusto mong simulan. Tapangan mo ang sarili mo. Go, dive, step forward, and you will get it. Especially in the near future, ganda-ganda. May pera ka na. May pera ka ng panggastos, may pera ka ng ipon. Hindi ka na mamroblema sa panggastos mo buwan-buwan. Hindi ka na hirap. Meron ka ng resources. Tignan mo siya, nakatingin siya sa blessing niya. And yung buong paligid niya, nandun yung resources. Lahat ng kailangan niya nandun na. So, in the near future, Capricorn, you're gonna land on a job or on a phase sa iyong buhay na meron ka ng pera pang gastos, meron ka ng pambili ng ganyan, hindi ka problema. Next month wala pa tayong pambayad ng kuryente, wala pa tayong pambayad sa gantong bills. No. Meron ka ng pambayad sa mga yun, kaya hindi ka na ganun problema, hindi ka na ganun kangarag, parang hayahay ka na, masaya ka na, kontento ka na, kompleto ka na. So I'm very, very happy for you. Queen of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, your work. Ito mga bagay na pinagsumikapan mo in the past will give you the resources na kakailanganin mo moving forward. I'm seeing financial stability. Meron ka ng pagkukunan buwan-buwan ng mga pangangailangan mo. I'm seeing someone na Capricorn oldies dyan na nangangailangan ng mga maintenance. Ngayon parang magkakaroon ka ng sapat na pera na hindi ka na mag-iisip kung sa kahuhugot ng pera pambili ng mga maintenance mo in the near future. I'm seeing that. And ngayon,
Parang meron kang dating pinagtrabahuhan na nagbibigay sa'yo ng magandang bunga this time. I don't know why. Parang merong utang sa'yo na pera before from a certain job na parang hindi pa nabibigay sa'yo ng mga benefits, mga sweldo. Ngayon, makukuha mo na siya at magagamit mo siya sa iyong future. Pwede makapagsimula ka ng bagong negosyo o maiimpok mo siya para magagamit mo sa iyong mga resources. So, congratulations, Capricorn. In the area of your challenge this month, anong kaya yung mga problema mo this month? Ang challenge sa'yo, isa lang. Takot, kaba na sumugod o sumubok ng isang bagay. Because Page of Wands is all about you. Merong inhibitions parang urong sulong. Parang okay na try ko. Hindi, wag na. Hindi ko pala kaya yan. Hindi ko pala kaya, natatakot ako. So, ito yung bagay na contrast sa'yo. This time around, huwag ka matakot. Ilaban mo yung gusto mong gawin. You have the skills. Kahit hindi ka ready, kayanin mo yan. Focus. Embrace with enthusiasm, with excitement. Huwag mo laging iisipin na pag may dumating na blessing o may dumating na opportunity, ayoko yan, trabaho yan, may nakakatakot, wag na lang. Ang daming nga asikasuhin, daming papeles, wag na lang. Huwag mo iisipin na problema isang blessing. Embrace it with open arms, be excited, and huwag ka matakot. Huwag kang urong sulong. Sasayangin mo ba yung blessing, Capricorn? Baka mapunta yan sa iba. So make sure na huwag mo i-take for granted and fight, embrace it. Huwag mong katakutan ang blessing at magagamit mo yan. Okay? Page of Wands being clarified by the Hanged Man. Sabi rin ng spirit guides mo, kapag pinalagpas mo, ayan na naman, babalik ka na naman sa dati. Maghihintay ka na naman for a next opportunity. Gusto mo ba yun, Capricorn? So ngayon, para hindi ka bumalik dun sa dating, ayan, wala kang trabaho, naghihintay ka na naman para sa bagong sweldo, maghihintay ka na naman sa kusina magbibigay, pipila ka na naman sa another job, aasa ka na naman, paano yun for the next month? So para hindi mangyari yun, yakapin mo yung blessing. Yakapin mo yung opportunity at huwag kang matakot na magsimula doon. Okay, Capricorn? In the area of your fortune, ito naman na maganda, Queen of Swords. Ngayon, I'm seeing here na magkakaroon ka na ng kalakasan to really see the future, to really see kung ano yung mga bagay na gusto mo. Kasi parang in the past, nakita ko na may portion in your life na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan pupunta, ano yung magandang trabaho, saan pwede magandang apply, ano yung passion project mo na pwede mo simulan na parang magaling akong mag-alaga ng halaman, bakit hindi ako mag-alaga ng orchids at mag-YouTube? O kaya, wag na lang, magtindahan na lang kaya ako. Hindi, wag na lang, wala pala akong kapital, magganto na lang ako. So parang dati, ang daming option pero hindi mo talaga alam kung saan ka magaling at anong gusto mong gawin. So ngayon, with the Queen of Swords, eto, sinasabi sa'yo na magkakaroon ka ng malinaw na vision of what you truly want to do. Parang paninindigan mo ito, Capricorn. Parang, okay, magaling pala akong maglaba, ganyan. Magaling pala ako maglaba. Why not magtayo ako ng maliit lang na laundry shop, ganyan. So ngayon, may malinaw na sa isip mo kung ano yung sisimulan mo because alam mo na magaling ka doon. So, doon magsisimula unti-unti kung paano babago ang buhay mo. So, paninindigan mo ito. I'm seeing you doing this, being busy with this, and ito yung magbabago ng buhay mo for the better. Malinaw na vision of what you want and paninindigan, okay? I'm also seeing here na magkakaroon ka doon ng bosses this time, Capricorn, na parang pag may gusto ka, sabihin mo. Pag meron kang nakikitang mali, sabihin mo. So, parang ngayon, may bosses ka to say and do what you want, okay? The Queen of Swords being clarified by the Nine of Cups. Wow! Kapag po lumabas si Nine of Cups in any of our reading, alam mo na this is the right time for you to pray and make a wish because si Nine of Cups is a wish fulfillment card. So pumikit ka na ngayon, Capricorn. Idasal mo na yung mga gusto mong i-wish because your spirit guides are here, hearing and feeling your frequency and energy at mas mabilis silang mapapatupad ang iyong mga dasal and a wish. So pwede mo ring i-pause ang video para makapag-wish ka na matagal because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Congratulations! So in the combination of this, nakita ko dito na your action will satisfy you. Mafulfilled ka ng satisfaction ng action mo na ito na parang yung vision of the future like I've said kanina na parang okay, ito pala yung gusto kong gawin and then sisimulan mo siya like I've said kanina, gagawin mo kung magaling ka pala maglaba, mag-start ka na maging a laundry business, ganyan. So paninindigan mo yun, gagawin mo and then ma-realize mo na ang dami pala nagpapalaba sa akin and then makakaipon ka na and kakaroon ka ng satisfaction, matutuwa ka, mafulfilled ka and unti-unti ka na makakaipon and ma-realize mo na buti pala paninindigan ko yung decision na yun because that will give me the money, the wish fulfillment and ngayon papalago ko siya for the future, okay? Example lang yung laundry kanina. Kung ano man po yung balak mong gawin, alamin mo, Capricorn, kung saan ka ba magaling. Saan ka magaling, saan ka marunong, alam mo yung saan ka yung parang knowledgeable ka, okay? Doon ka magsimula.
para malaman mo na at panindigan mo siya at doon talaga magkakaroon ka ng fulfillment. Okay? In the area of your divine advice, you have the Five of Swords. Kalimutan mo na daw, Capricorn. Yung mga nangyari before, yung mga away, yung mga sigalot, yung mga sagutan, yung mga pangarap na hindi natupad, yung mga endeavor na talaga nakapanakit sa'yo. Ngayon na pagkakataon sa'yo para bumangon ka at kalimutan na yun, rise up. Rise above the challenges and always be the bigger person. Kalimutan mo na sila and move forward, okay? Five of Swords being clarified by the Strength card. Yes, have the strength to move on. Kung kinakailangan na umiwas ka sa kanila, iwasan mo na sila. Hindi ka hinaan kapag umiiwas. Hindi ka kahinaan kapag nag-walk out o kaya hindi ka nakikipag-engage sa away o sa gulo o sa sigalot o sa talakan. Okay lang na mag-walk out. Okay lang na umiwas at umalis. Because iniingatan ka ni God na wag mag-complicate yung mga sitwasyon. Always choose your peace. Always choose na ano ba yung mahalaga? Ano ba yung worth it para sa'yo, Capricorn? Worth it ba tong away na to? Worth it ba tong mga gulong-gulong na to? Yung mga chismisa na to? Itong mga conflict na to? Kung hindi, umiwas ka at choose yourself. Choose your peace. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Ano yung mga karagdagang mensahe nila para sa'yo this month, Capricorn? First, you have club. Someone will try to make you do something against your will. O meron daw tao sa buhay mo na parang gustong ipagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo naman gustong gawin. So, nasa sa'yo yan. Gagawin mo ba kahit na napipilitan ka lang o sabihin mo, no, hindi ko gagawin yan. Especially here with the Queen of Swords. May kakayanan ka na sabihin na no o humindi sa mga bagay na ayaw mong gawin. Okay? Another message, crown, honor, and respect will come to you. O magkakaroon doon ng respeto at saka honor sa buhay mo this time around. Another message, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Wow, baka bagong business ito or future na employer mo. Meron ka daw mamimit na stranger na makakatulong sa'yo in the near future. Another message, you have horseshoe, good luck. Wow, meron ka daw good luck this time. Congratulations. Another message, you have table, hard work ahead. So meron daw mga bagay na kailangan mong pagtrabahuhan. Talagang sugod sa trabaho at kailangan mo itong ma-accomplish in order for you to get the result that you want. So kailangan daw talaga ng, magiging busy ka talaga. Like I've said kanina, magiging busy ka this month. Another message, you have bird perched, waiting for news, package, or letter. Ito talaga yun. Naghihintay ka talaga sa tawag or text or call on chat para gumora ka na. Tapos ng paghihintay, darating na yung tawag. Congratulations. Another message, you have wishbone, a wish granted. Wow, meron ka ng wish, meron pang good luck, meron pang tawag. Congratulations. Another message, you have rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Like I've said dito, umiwas ka na sa mga taong mayayabang daw o mga arroganteng tao. Umiwas ka na lang daw sa mga taong ganon. Another message, you have rose, romance is in the air. O para sa mga Capricorn dyan na naghahanap ng love life o kaya sa love life mo ngayon, magkakaroon kayo ng matibay na relasyon. Okay? Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Ito yun, fire, passion. Passionate ka sa mga ginagawa mo. Either passionate love or passionate hate. Pairalin mo yung passionate love more than passionate hate. Okay, Capricorn? In your outcome, you have the 10 of Swords. Nakikita ko dito, bago matapos ang June, na may mga bagay kang kailangang i-let go na nagpapahirap sa'yo, Capricorn. Whether friends, family, endeavor, pangarap, or goal na talagang wala na eh. Hindi mo maabot eh. Hindi mo makukuha eh. Huwag mo na pagsumikapan. Ilaan mo na lang daw yung effort, time, money, and pawis mo sa mga kapaki-pakinabang. Okay, Capricorn? Nakikita ko dito na meron sa inyo na nagalaan ng oras pagmamahal sa maling tao, oras sa maling trabaho, o maling passion, o maling job, na parang alam mo naman na hindi na yan para sa'yo o pinapahirapan ka na. Ikaw daw ang makakabangon sa sarili mo. Always choose to always rise up and change the course. Lagi kang dapat kumikilos. Huwag kang papayag na malulugmok ka. Okay, Capricorn? Always fight for your dreams. Okay? The 10 of Swords being clarified by the 6 of Wands. Yes. Victory. Pagpasok mo ng July, may victory ka. Pagkatagumpayan mo yung isang challenge o isang struggle talaga namang sobrang hirap, lugmok na lugmok ka sa challenge na to, sa endeavor na to, whether trabaho o passion project o relasyon, ngayon parang makakabangon ka na at makakapagsimula ka na moving forward. Nakikita ko dito na you'll be given
an opportunity to have a new job or new position o kanya new chance sa love life o parang singlehood, para magiging single ka muna at aasikasuhin mo na lang muna yung trabaho, yung mga pangarap mo na nakaligtaan mo before. Ngayon, may chance ka na abutin yung mga pangarap mo. Kaya nga lang, sabi ng spirit guides mo, kalimutan mo na yung mga hindi importante. Halimbawa, toxic friends na puro inuman lang ang habol sa'yo o kaya mga endeavor or boss o work na talaga namang sobrang bigat, sobrang nagpapastress sa'yo. Bangon, habulin yung para sa'yo and always fight for your dreams and huwag ka papapigil kahit kanino man. Okay, Capricorn, that is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.